Napanood nyo ba yung nakakabwisit na video na to? Grabe yung bwisit ko talaga dito. Ay hindi pa nakakapanood, isang nagmomotor yung dumaan nga sa kalsada. Tapos, nakasalubong nga niya yung mga nagrarally. Imbes na padaanin siya kasi nga wala naman siyang ginagawang masama, ang ginawa ng mga kupal na nagrarally, ninakaw ba naman yung susi niya? Nangyari tuloy, hindi siya makaalis kasi nga wala na yung susi niya eh. Again, wala siyang ginagawang masama. Literal na dumadaan lang siya doon sa kalsada na dapat siya naman talaga yun nandun eh. Itong mga taong kupal na to, hindi naman sila dapat nandyan eh. Ang nakakabwisit pa dyan, yung pinagbantaan siya nung isa sa mga nagrarally. Syempre, nabubwisit na rin siya, napipikon na kasi nga nawawala nga yung susi niya. So sinasabi nga niya na, bakit nyo ako ginaganito? Tao lang din naman ako dito, di ba? Inosente lang naman ako. Sinabi ba naman nung katabi nga nung nagvi-video, manahimik ka. Ano, gusto mo bang matigok? Binago ko na yung word kasi alam mo yun, grabing kahayupang mga salita yan eh. Isipin mo yung nagmomotor na yan. Syempre na-frustrate siya. Wala naman siyang ginagawang masama. Ninakaw yung susi niya. Natural, magsasalita yan eh. Kabos sa kalsada na hindi pwedeng magsalita yung taong binubuli nyo. Lakas ng loob nila magbanta. Kasi nga napapaligiran nila itong nag-iisang rider na yan eh. Tatapang lang porket marami sila. Isipin mo gugustuhin mong tapusin yung buhay ng isang tao dahil lang naglalabas siya ng saloobin niya. Wala naman siyang ginagawang masama eh. Nandun siya sa kalsada kung saan dumadaan naman talaga yung mga motor eh. Tuusin nga, kayo yung nakaharang dyan eh. Kayo yung mga walang magawa sa buhay na nakatambay dyan eh. Sobrang nakakabwisit yan nung napanood ko yan. Kasi halatang ano tawag dyan, yung mob mentality, talagang nag-gang up sila dun sa isang taong wala namang ginagawa sa kanila eh. Lako ba yung rally na yan para sa ikakaganda ng Pilipinas? Bakit yung kapwa nyo Pilipino pinapahirapan nyo? Sobrang naaawa ako doon sa rider kasi alam mo yun, syempre gusto niyang magalit pero at the same time, panigurado, natatakot siya kasi konting action lang niya, pwedeng may mangyaring masama sa kanya eh. Pin mo napapaligiran ka ng mga taong panatiko, tapos utak mga bayolente pa. Ano ba tong mga to? Laro ng video games kaya ganyan yung utak nyo? Sobrang naaawa lang talaga ako doon sa nagmomotor kasi alam mo yun, nakaka-frustrate yan eh. Yung tipong nakawin yung bagay na wala ka namang ginagawang masama. Sobrang mga bully mentality lang talaga, alam mo yon. Tsaka kung titignan mo mga matatanda na yun tapos ganyan pa yung ugali, grabe. Again usapang nakakaperwisyo ng ibang tao. Isang senador ang sabi niya, wala po, pasensya na lang. Yung inconvenience kasi parte yan ng rally eh. Siyempre hindi mo naman nararamdaman eh. Yung mga taong galing sa trabaho, gusto nang makauwi kasama yung pamilya nila, hindi nila magawa kasi nga na-stuck sila sa gitna ng kalsada eh. Di ba kayo naaawa doon sa mga taong gusto nang umuwi, pagod na sa trabaho, or mga papasok pa lang sa trabaho, mga estudyanteng kailangan pumasok? Hindi ba kayo naaawa sa kanila? Tapos haharangan nyo pa yung busway, di ba? Anong katangahan yan? Kung yung pinaglalaban nyo para sa kapwa-tao nyo, then wag niyong saktan yung kapwa-tao nyo. Nakakabwisit pa doon sa isang senador na sinabi nga na hindi, normal, yung inconvenience po na yan, ganito ganyan eh. Syempre nga, hindi mo mararamdaman yan eh. At the end of the day, may sarili kang sasakyan, may mga tutulong sa'yo na maghawi ng tao kung saan ka dadaan. Pwede kang gumamit ng helicopter kasi may pera ka naman eh. Pero karamihan ng mga Filipino, they can't afford to do that. Kung hindi sila makakapasok ng araw na yon, may chance na mawalan sila ng trabaho eh. Hindi man sila mawalan ng trabaho, mababawasan yung kikitain sana nila sa araw na yon, nakakaunti na nga lang, mababawasan pa. Kayo naaawa? Naman sila katulad mo na at the end of the day kahit hindi ka pumapasok, nagla-livestream ka lang, kumikita ka pa rin ng 300,000 a month eh. Yung normal na Filipino, magkano lang ba kinikita sa isang buwan? Like let's say 10,000, 15,000, tapos mababawasan pa, di ba? Wala kang karapatang magsabi na yung inconvenience na yan ay required. Willing ka i-sacrifice yun kasi wala ka namang sinasacrifice at all eh. Para kang maraming kang sasakyan and pera pang gas tapos sasabihin mo, hindi, okay lang mawala yung mga jeep, tiisin nyo na lang. Di ba? Ang stupid. I mean, hindi naman maling mag-rally eh. Lalo na kung tama naman yung pinaglalaban mo. May point and may pinangahawakan ka naman or may dahilan naman talaga kung bakit kayo nagrarally, di ba? Again, ito isipin nyo ang sabi nyo, ayaw nyo yung korte sa ibang bansa kasi nga kesyo hindi nga daw mapapagkatiwalaan, dito nga daw basehan yung Pilipinas. Tapos ngayong merong kasuhan dito sa nakaset lang sa Pilipinas, ayaw nyo rin. So saan tayo magkukorte? Sa Japan? Nakakaasiwa lang talaga marinig itong mga taong nasa gobyerno na sasabihin na hindi, kailangan nating magsakripisyo kasi kailangan yan eh. On which hindi naman sila nagsasakripisyo eh. Hindi naman nagko-commute yung mga yan, may mga personal car yan, may mga bodyguard, may mga pulis pa silang tagahawi ng kalsada, di ba? Iba nga dyan, dumadaan pa sa busway, di ba? Again, hindi naman maling mag-rally kung tama yung pinaglalaban mo. Hindi naman maling mag-rally kung gusto mo lang sabihin yung saloobin mo. Pero yung to the point na
magkakaroon ng ganyan, may masasaktan na ibang tao, may tatakutin kayong ibang tao, di ba? Mali na yun eh. Isipin mo gaano kakasama para sirain yung buhay ng isang tao para lang sa sarili mong kapakanan. Siguro ikaw, you can afford na walang gawin nung araw na yon, pero yung ibang taong nakasalalay yung pang-araw-araw na pangkain nila and expenses nga nila sa araw na yon, anong karapatan mo kunin sa kanila yung araw na yon? Again, gets ko naman na yung mga rally, it's about disruption, panggugulo, para nga mas ma-pressure nga yung government and all. Pero it takes a lot para maging ganyan ka demonyo, para ganyanin mo yung kapwa-tao mo. It's like saying na, hindi, hayaan mo lang sila malunod para may ano tayo sa flood control, di ba? Agrabyado ka na nga eh. Tapos mga agrabyado ka pa ng iba. Wala lang, nakakagalit lang na nararanasan nga to ng ibang mga taong napadaan nga doon, na hinaharas nga sila and all. And sana doon sa mga nag-organize nito, patunayan nyong mabuting mga tao kayo. Patunayan nyo na maganda yung intention nyo doon sa pagrarally nyo. Kasi kung hindi kayo magsasalita and hindi nyo kayong kontrolin yung mga taong nagpupunta doon, pero kung medyo nanggigigil talaga ako, pero buisit na buisit kasi talaga ako eh. Lalo na doon sa ng banta dito sa rider na to. Ipin mo wala namang ginagawa sa iyo yung tao tapos pagbabantaan mo. Tsaka masisisi mo ba siyang nagrarant siya ninakaw nyo nga yung susi niya eh. Imbes na tulungan nyo pa, binubuli nyo pa. Sobrang nakakadiri and nakakatakot and magugulat na lang ako kung may mga magdedepensa pa sa nangyaring to. Kasi kung para sa'yo, normal lang na pagtawanan yung isang tao, na nakawin yung susi ng isang taong hindi mo naman kilala, napahirapan yung isang taong hindi mo naman din kilala, di ba? Then, isipan mo mabuti kung mabuti ka talagang tao. Kasi baka mamaya, isa ka lang talagang masamang tao na nag-iintay ng tiyempo na maging demonyo. Yun lang. Thank you.